Ano po ang mga hakbang ang ginagawa po ng DTI para po maibsan po yung pangamba? Una, syempre, takot po sila magkaubusan. Pangalawa, yung pagsirit ng mga presyo po ng mga basic na commodities. Sa inyo na po manggaling po, ano po ang mga assurance ang pwedeng ibigay po ng ating gobyerno para sa mga ordinaryong consumer? Okay po, sa part po ng DTI, ng Department of Trade Industry, ang aming pong grupo, ang Surveillance Monitoring Division ng Fair Trade Enforcement Bureau, ay tuloy-tuloy po kaming umiigot po sa mga grocery and supermarket para po i-check po yung mga presyo ng pangunahing bilihin na under po sa jurisdiction po ng DTI. Sa ngayon po, wala naman po kaming nakitang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at even the supply po ay sapat po. Wala po itong nakikitang pagkukulang. Kahit po siguro kayo pumunta sa mga supermarket at grocery sa ngayon, wala po kayong makikita mga pagkukulang po sa mga pangunahing bilihin. Okay. Okay. So sir, magpapatupad po ba tayo ng price freeze nga? At pag nagpatupad na po, ano po yung saklaw po ng mga produkto po nito? Oo. Ang price freeze kasi, epekto ito kung sakaling mag-declare po ang ating Pangulo ng tinatawag po ng state of emergency. Para rin po itong pag may bagyo, nagde-declare po na tinatawag na state of calamity. If ever kung mag-declare po ang ating Pangulo ng state of emergency, automatic po magkakaroon po tayo ng price freeze. Ang ibig po ng price freeze, yung presyo po ng bilihin on the last month, on the last monitoring po, yun po yung gagamitin presyo para po ma-freeze po yung mga bilihin. Alam mo mga bilihin po, mga normal po nating pina-price freeze. Katulad po ng mga sardinas, gatas, canned goods and canned meats, asukal, at iba pang mga produktong saklaw po na tinatawag natin basic necessities.